Welcome kayo guys sa YouTube channel at sasagot na naman tayo ng comment doon sa nag-comment sa comment section natin. So dalawang tanong yung sasagutin natin. So ito yung una. Sabi niya, Sir, ikaw pa ba magpapakain pag nagpapakyaw ka? 60-40, kuha ko sa foreman tapos sisingilin pa ako sa hukay ng pundasyon. Structure pa lang din po ang ipapagawa ko. Salamat. So ito yung tanong niya. Sabi niya kung ikaw ba yung magpapakain pag nagpapakyaw ka. 60-40 yung kontrata ng foreman. Tapos iba pa yung singil doon sa naghukay. Okay. So kung sila pa yung maghukay itong namamakyaw, iba pa yung singil nila doon. Labas pa doon sa 60-40 na pakyaw nila sa mismong structure ng bahay. So sa mga namamakyaw kasi, karaniwan na sa kanila na iniiba nila yung singil doon sa paghukay ng pundasyon. Okay? At iba naman yung pakyaw nila doon sa pagtatayo na mismo ng bahay, mamula pundasyon hanggang sa mapuli finish yung bahay. Kalakaran na kasi yan nila. Okay? Kung may makuha ka na manghukay na mas mura na hindi mismo yung mga namamakyaw o mga kontraktor na gagawa ng bahay mo, mas maganda sana kung makakuha ka ng mas mura. Kasi kung sila mismo yung gagawa nito o maghukay nito ng pundasyon mo, maaring medyo mataas pa rin yung singil nila kasi mga skilled yung maghukay. Okay? Kaya medyo mataas pa rin yun. Maaring mga skill tutulong doon, so mataas ang rate noon doon sa paghukay. Pero kung may makukuha ka ng mga dyan yan sa palibot no munang maghukay, yan, at susundan lang din naman nila yung pag layout noon, medyo mura yon. Pero karaniwan na, kung sino yung mangungontrata sa bahay, ay sila na rin yung maghukay niyan. So ganun yon. So pag sa probinsya nga, pwede na dyan yung 65-35 yung bigayan. Halimbawa, sa materialis mo ay nakagasto ka ng 100,000 sa structure mo. So ang 35% niyan is 35,000 din. So medyo mataas na nga yung 40 kasi structure lang naman yung gagawin eh. Structure pa lang yung gagawin. Hindi naman to fully finish. Pag fully finish kasi, pumapatak din niya ng 40 to 50%. So pinakamataas na yung 50% pag fully furnished. So itong structure pa lang, sa ibang namamakyaw nito, okay na sa kanila yung 35%. So sinasabi ko na, kung 100,000 yung nagasto mo sa materials, sa structure mo, 35,000 yung kontrata nila dyan, yung pakyaw nila dyan. So kung sino ba yung magpapakain, alam mo kasi pag pakyaw yan, wala kang pakain dyan, pakyaw yan eh. Ang karaniwang nagpapakain lang sa mga arawan. Halimbawa, kung mababa yung singil nila sa arawan, halimbawa ang karaniwang rate ngayon ng mga skill is 700, kung magiging 600 lang yung ibibigay mo sa kanila na bayad sa arawan, yun dapat magpapakain ka kasi hindi ka nakaabot doon sa minimum na na per day ng mga skilled. So magpapakain ka ng tanghalian at magpamerienda ka pa. Yun yung karaniwan. Pero sa pakyawan, sa kontrata, wala dapat pakain yan. Kanila lahat yun. Kasi mas tinataasan na nila yung singil dyan sa pakyawan eh. Tapos binibilisan pa nila. Tinatansyam muna nila yan kung gaano kahaba o gaano katagal gagawin nila yung isang bahay bago sila magbigay ng presyo sa iyo. Siyempre, depende yan sa lugar din, sa materials din. Dinidepende nila yon. At hindi sila magpadihado pag pakyawan. Mas mataas lagi yung pakyaw nyo kaysa sa arawan.
Ang kagandahan lang sa pakyawan, siyempre mas mabilis gagawin yung project mo kaysa sa arawan. So, yun, kung pagpakain yung pag-uusapan, pagpakyawan, hindi ka dapat magpakain. Lalo na mataas na nga 60-40. So, structure pa lang yan. Hindi naman fully finished yan na 40% to 50% yung sisingilin nila. So, ayan, hindi ka dapat magpakain dyan. Hindi mo nasabi kung magkano yung pakyaw nila sa hukay kasi iba pa yung pakyaw nila sa hukay. Iba pa yung singilan nila sa hukay, di ba? Kasi yun sa nabanggit mo parang gano'n, di ba? Iba pa yung bayaran sa hukay. Ang covered lang ng 60-40 doon lang sa structure hanggang sa matapos yung bahay. Kaya bibigyan kita ng idea kung magkano yung ibabayad mo sa hukay sa pakyaw. Okay? Siyempre, dapat may alam ka nito. Baka malaki yung isisingil nila na pakyaw sa iyo. Kaya bigyan kita ng idea. Halimbawa, kung ang hukay mo ay may area na 0.75 meter by 0.75 meter by 0.80 meter. Okay? Ito yung pundasyon ng hukayan ng poste mo. Ibig sabihin, 75 cm by 75 cm by 80 cm. Yung kwadrado niya is 75. Yan, ang kwadrado ng hukay mo. Tapos yung lalim is 80 cm yung hukay sa lalim. So yan, kukunin natin yan kung ilan yung volume niyan. Kung ano yung volume niyan. So pag tinimes mo itong lahat, itong 0.75 meter by 0.75 meter by 0.80 meter, ang magiging volume niyan ng isang pundasyon ng poste mo is 0.42 cubic meter. Ngayon, ita-times mo yan sa siyam na poste. Halimbawa, ang tinatayo na bahay mo is siyam na poste. Yun, ita-times mo siya sa siyam na poste. Kaya ang total volume ng mga huhukayan na kulong puting o pundasyon ng poste is 3.78 meter. Ngayon, maghukay ka pa doon para sa puting tie beam mo. Ito yung puting tie beam, sa ilalim yun, nagkukunikta yan sa mga poste mo. Para yung poste mo hindi gagalaw, hindi gaganon kasi may puting tie beam na nag-hold sa kanila. Kaya pag gumalaw yung lupa, hindi maglayo yung poste mo kasi may nakakabit na puting tie beam, may nag-hold. So hukayan pa natin yon. Ngayon kung ang puting tie beam mo ay may sukat na 0.15 meter by 0.30 meter, tapos ang buong haba na linear meter nito is 36. So yan, paikot yan. Yung linear meter na tawag, yung paikot na tie beam. Tapos kung may poste sa gitna, papabalagbagan mo pa yan ng ganyan at pa-cross na ganyan. So ito yung 36 meter. So yan. Ngayon, haba lang nito at lapad yung yung kukunin natin na cubic meter. Siyempre yung lalim din, lapad, lalim at saka yung haba. Yun yung cubic meter dito sa puting tie beam. Ngayon ang lapad mo is 15 meter, 0.15 meter o 15 cm, 15 cm. Itong 0.15 cm, kung maglalagay ka ng forma nito, hindi magkasya, ililiit na yon. Ngayon itong 15 cm, lalakihan mo pa yung hukay mo, dadagdagan mo siya ng 20 cm para magkasya yung forma. Yun na yung pinakahukay mo ngayon. Ngayon ito yung formula, ito na yung volume nito. Ang magiging lapad niya na ngayon ng hukay mo is 0.35 meter by 0.60 meter by 36 meter. Okay? Yung lapad niya is 35 cm. Yung lalim niya is 60 cm. Tapos yung kabuang haba niya is 36. Pag tinimes mo yan lahat, ang magiging volume niya is 7.56 cubic meter. Ngayon, ipagpa-plus mo na ngayon yung volume ng kulong puting at saka yung puting tie beam. So, pag ipag-plus mo yun, yung nakuha natin kaninang volume ng puting tie beam is 7.56. Tapos yung volume ng kulong puting mo, yung pundasyon ng mga poste mo is 3.78. Pag pinlas mo yan is 11.34 cubic meter.
Ngayon, ito na yung singilan. Ang singilan ng pag nagpahukay ka ng pundasyon ng bahay kasama ng mga puting tie beam, ang pinakamababang singilan dyan is 200 pesos per cubic meter hanggang 250. So, 200 yung pinakamababa. Ibig sabihin, parang provincial rate to, tapos maganda pa yung site mo. Hindi maputik, hindi mabato. Yan. Kung 250, medyo mahirap yung site, tapos medyo mabato, mahirap hukayan, yun, medyo tinataasan nila yung singil dyan. Pero kung maganda yung lupa, malambot lang at magandang hukayan, 200 lang yung isisingil dapat sa iyo. Ngayon, ito yung pakyaw nila. I-times natin ngayon yung 11.34 cubic meter, which is ito yung volume ng hinukay, okay? Sa 200, sa pinakamababang singilan lang sa paghukay. Ang babayaran mo sa kanila ay 2,268 lang. So, ito yung pakyaw lang nila na babayaran mo. So, kung tumaas pa dito, halimbawa, isagad nila ng 250, i-times mo sa 250 yung 11.34 cubic meter. So, madali lang yan kwintahin yung pagkuha ng cubic meter. Sukatin mo lang yung hinukay nila, tapos yung lalim. Tapos ganun din yung puting tie beam. Sukatin mo lang yung lapad, tapos yung lalim, tapos yung kabuuang haba ng hinukayan nila, sukatin mo lang at i-times mo lang yan at ipag-plus, makuha mo na yung total ng volume ng hinukayan nila. Tapos i-times mo sa 200, yung sa pinakamababang singilan, o i-times mo sa 240, depende kung magano singilan, para hindi ka maisahan. Okay? Baka mamaya sa kinuwinta natin ay sisingilin ka nila ng 5,000 dito, masyado nang mataas yun. So pag ganitong sitwasyon na kinuwinta natin, dapat pumapatak lang siya ng 2,500 to 3,000 ang isingil nila sa'yo. Kwenta natin dito 2,268 lang. So ayan, nabigyan kita ng idea kung magkano yung ibabayad mo sa mamamakyaw sa mga maghukay. Okay? Sana nakatulong yan. Dito na tayo sa pangalawang tanong. Sabi niya, Sir, pwede bang lagyan ng biga kung nauna na yung pader? Bala ko kasi gawing loft style yung bahay namin. Medyo mataas yung mga pader ng bahay namin. So kung gagawan pa ng biga na papatungan ng bakal, mas lalo tataas ang bahay. Gusto ko sana medyo mas mababa lang. Pwede naman di lagyan ng biga, kaso sabi nila mas matibay kung may biga. Okay? Sa description niya, ang bahay niya wala pang biga. Pero mataas yung pader. Ngayon ang problema niya, mataas yung pader niya, pag nilagyan pang biga, tataas pa. Yan. At gusto niya sana mas mababa yung biga niya kasi maglalagay siya ng loft. Pangit naman kasi pag mataas yung loft style mo na bed, parang misanin yan. So, pangit pag mas mataas yun. Kaya gusto niya mas mababa. So anong maganda niyang gawin dito? Sabi niya, pwede naman daw hindi lagyan ng biga. Pero sabi daw nila, mas matibay kung may biga. Totoo naman yon. Pero sa totoo lang, pwede naman di lagyan ng biga. Kung ang lapad ng pader mo is hindi ganun kahaba, halimbawa 3 meter lang ang lapad ng pader mo, okay, hindi ilagyan siya ng biga. Idirekta mo lang kabit yung mga expansion bolt doon sa pader mo. Pero ito yung tandaan mo kung ganun yung gagawin mo. Siguraduhin mo na yung hollow block mo is matibay. May mga matibay kasing hollow block, mayroong marupok. Depende yan sa paggagawa. Mayroong hollow block na matigas kahit ihagis mo nga eh. Ihagis mo, hindi mababasag. Yun yung matibay na hollow block. At siguraduhin mo yung plastering ay kapit na kapit. Yung mga plastering na yan, dapat kapit na kapit at nakastandard yung kapal. Yan. Ibig sabihin, kapit na kapit, pag tinuktok mo, parang walang awang sa loob na parang matutuklap. Yun ang ibig sabihin kung nakapit na kapit. Meron kasing plastering na pinagtuktok mo, parang nakaangat. So, walang tibay yun.
So kung hindi ka maglalagay ng biga, siguraduhin mong matibay yung hollow block mo at yung finishing mo, yung plastering mo. Para hindi, pag hinigpitan na yung expansion bolt, hindi mababasag yung pader mo o hindi kaya mahuhugot yung expansion bolt mo o dyna bolt. Okay? Pag hindi ka maglagay ng biga. Pero sa totoo lang, mas maganda talaga kung may biga. Ngayon, ito yung solusyon mo kasi mataas yung pader mo at gusto mo palagyan ng biga. May dalawa kang opsyon. Ang unang opsyon mo, pwede mong sapian yung poste. Yan. Pwede sa loob, pwede doon sa labas. Depende sa iyo kung saan mas maganda sa iyo magsapi ng poste para magbiga. Pero pag sa labas, ay imposible yon. Pangit yun pag sa labas. Kasi ganun din, wala rin kakapitan yung expansion bolt mo. Kaya sa loob ka talaga magbibiga nito kasi doon mo ipapatong yung mga tubular mo na gagamitin para sa lock bed mo o sa mesanin mo. Yan. Yun ang unang option mo. Maglagay ka ng poste sa loob kahit maliit lang. Tapos bigaan mo na yung poste na yun palibot. O ito yung mas magandang opsyon na ibabahagi ko sa iyo. Putulin mo yung hollow blocks. Kung saan gusto mong taas ng lock bed mo, putulin mo yung hollow block. Tapos, pag naputol mo na, lagyan mo na siya ng biga. Doon mo na ipapatong yung mga tubular mo. Pero ito yung tandaan mo. Dapat mas maingat ka nito sa pagpuputol ng hollow block. Kasi kung harabas ang pagpuputol mo ng hollow block, maapektuhan yung sa baba niyan. Baka magka-crack. Kaya maingat ka sa pagpuputol ng hollow block mo. Gamitan nyo ng grinder o barina dyan. Basta hindi lang masyadong mauga yung sa ilalim. Yan. Putulin mo. Tapos lagyan mo ng biga. So yun yung masabi ko lang dito na pwede mong gawin. So sana nakatulong to. Okay, guys? Sa mga gusto magpa-estimate dyan, tumatanggap ako ng donation via Super Thanks. So, pwede kayo mag-donate sa akin via Super Thanks at pasalamatan ko yan. At huwag nyo kalimutan, i-like at i-subscribe yung video natin. Libre yan yung pag-like at subscribe. Kaya pindutin nyo lang dyan sa baba yung like and subscribe. Okay?